Salamat kayo sa matag-usa. Thank you for coming. Dito magdugay because of time. Ato ang Biblia in the book of Deuteronomy, in the Old Testament. Old Testament, Deuteronomy, chapter number 6, verse 1 down to verse number 6. Salamat once again for all the members na nakakaroon. Salamat sa mga bisita. Feel at home, okay? Ay kaulaw. Isipa lang, ay imuhaning balay. Amen? Okay, so ay kaulaw. Sa mga first time diyan, mga second time, third time. Salamat din kayo sa inyong panahon na gihatag karon nga buntag. And I believe, makita ginato diri ang gugma sa Dios every time na nakakasimahan. Chapter number 6, verse number 1, down to verse number 6. Ano ito Deuteronomy? Deuteronomy chapter number 6, verse 1, down to verse number 6. Kung naala ka, akong gangin ang tanan sa pagtindog as we give reverend sa pulong sa Ginoo. Ang karong nga buntag, rutunan, ang may tungod igsoon sa gugma na po nato sa Dios, no? Sige lang tag gugma sa Ginoo. Ang ato na pong gugma sa Dios. Amen. Tanaw na igsoon verse number 1 down to verse number 6 in the book of Deuteronomy. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy before the book of Joshua. Okay, naana? Wala pa atong pabutan mo ba? Okay? Kung naana, say amen. Okay, naana ato basahon responsibly. Una basa ang babae. And then, ano lang, sabay talag, atong basahon sabay tanan. Kung Bisaya imong Bible, basaha sa Bisaya. Kung English po, basaha sa English, okay? Atong basahon sabay tanan, verse 1 down to verse number 6. And then, we'll start, begin. Now, these are the commandments, that's the statutes of the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, and ye might to them, and learn whether you do to possess at verse 2. That thou mayest fear the Lord thy God, to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's sons, and all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Verse 3. Hear therefore, observe to do it, and it may dwell with thee, and that it increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Verse 6. And this word which I command thee this day shall be in thine heart. Igsoon, kung imong tunan ang Bible ani, mao ni ang time nga makatawan sa Ginoo. Igsoon, gitabangan sila sa Dios. And then the Bible says, tagaan sila og mga luna, mga lugar nga pili nila sa kupon. And the Bible igsoon sa kanila time, kung yung tunan rin igsoon, kanila time is, naa sa mga sugo, naa sa mga commandments, sa mga katawan niya. And the Bible igsoon, naa po gitawag na judgment. And when igsoon, the first commandment, makit rin igsoon, the Bible says, mo verse number 5, mo ang command sa Ginoo sa matagusta kanato, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Na igsoon, always remember, ang atong kinabuhi, sige lang tag-ingon, Lord, kapalumin, higugma ka na mo. The love of God, many times, sa lunggan ninyo rin, na-experience ninyo rin, pero ang pangutana karong mabundag, kumusta ang imong gugma sa Dios? Ang Bible na yun sa Exodus, verse number 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thine might. That's why igsoon karon nga buntag atong altuan ang title sa mensahe, The Impact of Loving God. The Impact of Loving God. Let us pray. Lord, once again, salamat for this morning. Salamat sa Biblia, Lord. Ay imong gihatag kanamo, gipaabot kanamo, Lord God, para makatuon mi sa Biblia. Lord, wala gid mi mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong dako nga gugma. But Lord, unta karon nga buntag, as we learn this lesson, Lord, muuli mi nga magpakita ni sa among gugma diha kanimo, Lord. Most of the time, kami, Lord God, nagadawat kami sa imong gugma, pero wala na ginakit-an, Lord, nga kami mga katawhan nimo, Lord God, wala na gigugma diha sa imuha. Lord, tuguti ang imong gahom, kaluoy, grasya, Lord God, nga mamatigbabaw sa among kinabuhi today. Ikaw mag-bless sa among mga bisita, Lord. Ikaw mag-comfort sa ilaha. Ikaw magatabang, Lord God, na masabtan ang imong pulong. Lord, ako nagaampo, karong buntag sa mga members sa kanila church, Lord. Whatever paunsa man mo sa istoryahon, Lord God, ikaw magatabang sa ilaha. Holy Spirit, be with us this morning. Lord, use me. Kung naa may mga butang na nahimo o sa iluag ni Lord, tuguti nga walay butang na makababag, Lord, sa pagtuon sa imong pulong. But tuguti, Lord God, nga imong pulong ang sabta na mo o ma-apply sa among kinabuhing Kristohanon. Lord, once again, we put everything into your hands today. We love you, Lord, in Jesus' name.
Amen and amen. Please be seated. Naigsoon, atong balikan. Tungkol sa ang istorya aning nga verse in the book of Deuteronomy chapter 6. Ingon sa Bible verse 1. Karon kini mao ang mga sugo. Mark this igsoon. Ang katawhan sa Dios, by the way, basta nakalimot ha. Ang pinili sa Dios dili kita. Okay, we are Gentiles. Ibig sabihin hintil ta. Dili ta mga Hudyo. Ang mga pinili sa Ginoo igsoon kani mga Hudyo, kani mga tao nga nakaron sa Israel, mao ni mga tao nga pinili niya. Remember the story when Moses, na tao si Moses, gigamit sa Ginoo nga hawason ang mga katawan gikan sa Egypt. O gikan sa Egypt, mao to 10 plagues, mga 10 ka plague gibuhat sa Ginoo niya ang pinakalas nga gipakit-an sila sa Ginoo sa miracle katong gitunga ang dagat o niya ang mga katawan sa Dios sa alabang sila o niya ang mga Egyptians ang sunod sa ilaha igsoon nangamatay tungod kay nalunod sa dagat. Mao na ang time mo dili makita sa kanang istorya ang Ginoo gihawas ang mga katawan gikan sa Egypt gikan sa kalibutan o niya gitawag sila sa tawag sa Dios o mao ni ang Dios na ay mga sugo nila. And the Bible says, verse number 1, in the Bible niya, karon kini mao ang mga sugo. My big son, every Christians, every believers, dili man ta ang ngayon ta maluwas. Kung tungod sa kaluoy sa Ginoo sa iyang gugma, na ang tong kaluwasan o ang Ginoo sa Israel karon igsoon, Ginoo po nato. Remember, ang mga kalaban sa Ginoo lahi ang ilang Dios, naa sila mga Dios. Pero kani mga katawan sa mga Hudyo, kani mga Israelites, ang ilang Dios mao ni Ginoo ni Abraham, mao ni Ginoo ni Moses, mao ni ang Dios igsoon ko sa diin naghimo sa tibuok kalibutan. So that's why karon nga luwas pa ta igsoon, always remember ang Ginoo sa Israel, Ginoo ko dato. Remember of that. Now, palayon ta, naay mga sugo diri. Ang mga tulumanon ug ang mga paghukom nga ang Ginoo ang inyong Dios gisugo aron sa pagtudlo kaninyo. Aron kamo makabuhat kanila diha sa yuta diin ngadto kamo maadto aron sa pag-angkon niini. By the way, son, sa diha nga gikuha sila gikan sa Egypt, ang Ginoo nag-promise sila og Kanaan na ay lugar nga ilang padulngan. That's why naay gitawag nga 10 cities nga gi-prepare ang Ginoo. Ang una nga city mao ni the book of Joshua, ang lugar sa Jericho. Kabalo ta kung usa tabo sa Jericho igso mo na pinakauna nga place nga ilang na-conquer, ang ilang nasakop ba. So mao na ang promise sa Ginoo ang makatawhan niya, dalon sila sa lugar kung sa diin igsoon na ay gitawag place gi-prepare ang Dios para nila. Verse number 2, tanawa niya, aron ikaw mahadlok sa Ginoo nga imong Dios. Gitry nila igsoon gipasabot nga ang mga katawan kailangan sila mahadlok sa Dios aron sa pagbantay sa tanan niya mga tulumanon ug iyang mga sugo. Nga ako nagasugo kanimo, ikaw ang imong lalaking anak o lalaking anak sa imong lalaking anak. Grabe na, puro anak ba? Anak. Ibig sabihin, sugod sa apo, tuhod sa apo. So, apo-apo po niya. Maold generation na siya. Nga sa Bible ko rin. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi o ang imong mga adlaw malugwayan. Verse 3, busa, paminaw o Israel. O tuman sa mga pagbuhat ni ini, aron kini mga maayo, uban kanimo, o aron kamo mudaghan sa hilabihan, ingon sa bisaad sa Ginoo sa Dios imong mga amahan, kanimo diha sa yuta nga nagaagas sa gatas o sa dugo. Verse 4, paminaw o Israel. Ingon sa diha, ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo. Verse 5, kuning sa Bible, o ikaw mahigugma sa Ginoo nga imong Dios pinaagi sa tibuok nimong kasing-kasing o pinaagi sa tibuok nimong kalag o pinaagi sa tibuok nimong kusog. Verse 6, o kini nga mga pulong nga akong nagsugo kaninyo ni ini adlaw maanaa sa imong kasing-kasing. By the way, igsoon, ang katawan sa Dios gikan pa lang sa Egypt, ang mga milagrong gihimo sa Ginoo sa ilaha igsoon, gipakita to sa Ginoo igsoon nga ang Ginoo nahigugma nila. Many times giprove sa ilang Ginoo sa mga katawan sa mga Israel nga ang ilang Dios tinuod. Ginaliman ka gitunga ang dagat. Isipon mo ba ang dagat ba? Nga angat ba nga ni jinsan man? Kung tungaon na sino, baklay na ka po jinsan, sugot ka. Pwede ba? Kung makita mo ba kung sa kagamahanan ng Diyos throughout the years na ang si Moses nagdala sa ilaha, gikan sa kawanangan, giprovide ng pagkaon. Pinaliman ka, ang mana gikan sa langit, ahulog na. Wala yung luto. I-provide sa Ginoo kung init, kung buntag po, kung nasa sa wilderness, kung buntag po, na ay panganod, para di sila mainitan. And then kung
kung gabi ipon, na ay kalayo nga ilang himuon para nga dili sila mabugnawan. Throughout the years, igsoon, wala gipasagdan ang katawan sa Dios sa ilang Dios, kay tungod ang ilang Dios tinuod. O tinuod yung mahigugmaon. Maski unsa kasuwain nila, maski unsa kabadlungon nila, maski unsa ginahimo nila, pero ang gugma sa ilang Dios nagapabilin. Now, always remember, igsoon sa atong kinabuhi na Kristohano, many times di manalanginan ka. Many times ang imong problema gisulbad sa Ginoo. Many times ang imong kinabuhi igsoon ang mga pag-ampo nimo gitubag sa Dios. Many times nagitagaan ng kaluwasan sa Ginoo. Na perli mo, na experience mo ang gugma sa Dios. It's time for us igsoon pero nga buntag nga atong tumarang pulong sa Ginoo nga higugmaon siya. Sa tibok kasing-kasing, sa tibok nimong kusog, o sa tibok nimong kalag. Nga igsoon dili niyo about the love of God. Yes, na-experience na kada adlaw pag bata pa lang nimo buntag igsoon, naa na ang gugma sa Dios ya. Pwede ra gyud kaayo kada buntag di na ka mobangon. Pwede ra kayo kada buntag di na ka kamata. Pero you know what? The love of God, di-express niya, gipakita niya sa imuha nga every time nga muwi pa ka, every time nga napakaginhawa, every time makabangon pa ka, makatrabaho pa ka, ang gugma sa Dios nagapabilin niyo. Wala mo na-experience na. The love of God. Gitahapin ito ni Wednesday, Sunday morning, Wednesday night, nga ang gugma sa Diyos, kapakita niya, una-una, pinaagis yung bugtong kay pagkataong anak. Ang gugma sa Diyos, igsoon, hindot kaayo. Dili siya gusto nga adunay usang kalag, maadto sa impyerno. O sa gibuhat niya, He gave His only begotten Son. And the Lord Jesus Christ, siya ang namatay, siya ang gilubong, siya ang nagsakripisyo, pagkatulog ka alam na banhaw na anuman, para maangkon nimong kaluwasan. That is the love of God. Una nga butang yung masabtan igsoon sa papakita sa Ginoo si maggugma mauni. Ang gugma sa Ginoo igsoon dako kaayo. Walay kondisyon. Wala gabag-o. Ang imong gugma nagabag-o na kada adlaw. Ang atong gugma sa Dios nagabag-o kada adlaw. Pero ang gugma sa Dios always wala gabag-o. Always na igsoon. Despite sa imong problema, ato na lagyan, ano na i-review gamay. Sa mga lagyan nga problema, sa lagyan nga kakulangon, kagutom, despite iso sa mga butang ay tabo sa imong kinabuhi, nga usahay maingon ka, asa naman ang Dios, asa man ang Ginoo ani, naabay man ang gugma sa Dios. Yes, igsoon sa imong problema ang gugma sa Dios nagapabilin, wala ag masagdan. Ang problema lang ikaw walay gugma sa Dios. Dili bakako ng Ginoo igsoon. Ang gugma sa Dios gi-promise niya in the book of Jeremiah 31 verse number 3. Ingon ang Bible to, ang iyang gugma everlasting. Di lang karon, di lang unya, di lang ugma, di lang next week, next day, di lang next year, di lang pipila ka adlaw. Paigso ta mga baka, ang gugma sa Dios everlasting love. Kung kita mahigugma, ugma pwede na magupas. Kung kita mahigugma, sa adlaw pwede na kayo mawala. Pero ang gugma sa Dios Sol, wala gawala. Ang gugma sa Ginoo, gi-promise sa Ginoo Sol nga iyang gugma everlasting, walay katapusan. Muna, ayaw isipa ka na sa muna-huna, kung ka sa problema, asa ang Diyos, asa ang gugma sa Diyos. Ingon sila, gugma sa Diyos, ang gugma ang Diyos. Yes, gugma ang Diyos, ang problema lang, wala ni mo nakita ang gugma sa Diyos. Now, so this morning, tunan tani ang pulong sa Ginoo regarding sa usa ka verse number 5. Ingon ang Bible, o ikaw mahigugma sa Ginoo nga imong Diyos. Pinaagi sa tibok nimong kasing-kasing, o pinaagi sa tibok nimong kalag, o pinaagi sa tibok nimong kusog. Nag-isol, maminaw. Sa naangkon pa lang nimo nga kaluwasan, wala na kay rason nga di ka mahigugma sa Dios. Ang kalag nimo nga di na maatog impyerno ba? Kana imong kalag ba nga angayan ka maatog impyerno pag karon dili na kay tungod naangkon nimo kaluwasan, you are going to heaven. Now igsoon walay rason karon nga buntag kung luwas ka, kung saved ka, kung member ka ani nga church, wala niyo rason nga di nimo higugmaon ang Dios. Gi-open na nga anak. Para lang sa tuwa. Pero kita murag wala lang. Giluwas ka. Wala ka gimasagdan sa Dios. Unta impyerno unta katanan. Pero good thing igsoon tungod sa gugma sa Dios na ay langit imong adtuan someday kung mamatay ka. Pero kita lang wala ni gugma sa Dios. Pero dawat-dawat ang sa gugma sa Dios. Pagkita wala ni makita ang gugma sa Dios. That's why nakit-an sa Ginoo atong problema. Unsa atong problema? Ang atong gugma niya. That's why gisugo niya. Mauni pinakauna ang commandment na gisugo sa Dios sa iyang mga katawan. And in fact, the first commandment in every Christian's mauni. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, o tibok nimong kusog. What I mean igsoon, every
every time nga imong paghigugma sa Ginoo, makit-an mo na, imo nang express sa iya, igsoon, mauna na anay resulta. The impact of loving God, ang resulta sa iyong paghigugma sa Dios. Dili lang nga sa igsoon, na yung Lord, higugma ko nimo, higugma ko nimo, huwag ka ginahimo. Kabalo ba ka, giunsa sa Ginoo paghigugma ta? Iyang gihimo, na action ba? Ang tinuod na gugma na ay action. Mauna, ito mga people din yung mga babae, kung naay maibog nimo, makatagad chocolate. Oh, hindi pa na ibugod. Hindi mo nga higugma ko nimo, wala ka ginapan sila po. O makatag love letter. Ay, wala may love letter, mag-silip ko naman doon. Kami sa una, love letter. Oh. Smile before you open. Kaya wala. Mga na-English ba na? Pero karong kahit naman na may cellphone. Sa GC na ka mag-type-type. Oh, I love you. Baka ko na ito. Young people, luminaw. Luminaw. Young people, luminaw. Ang tinuod na gugma, makahulat. Ano pag dali? Kamu mga unang uyab ba? Ayaw mag-pisting. Paabuta ang tama ang lalaki kung tama ang babae para dito. Baka ito mga ninyo na, kailan ito, kinahali na eh. Ay na mo, kabalata, alam mo, kinahali na eh. Ang ingaw, kagulingan ang ano na, amen? Let's remember that. Mula ang buwan, mula yung sila, dugma ang Diyos, yun naman, kita dahil kami kong pagbutang. Usahay ko na, bagong cellphone, kung nga ang cellphone. Kung naay kwarta, ang kwarta ay dugmaon. Kung naay mga butang, sabi ko, Exxon, anong gibutang sa Biblia, Exxon? Nganong gibutang yung first commandment eh? Kaya ang tao, gid mahigugma sa iya lang makita. Usahay, sud kay dugmaon ang Diyos, wala una, di mo makitaan. Kalabi, mahigugma ka sa makitaan. Kaya, di sa basta, oy. Lisod ka ina. Pero wala ay pinibigsoon mo ni ang command sa Ginoo, mo ni ang sunto sa Ginoo. Na every believers, every Christian, every disciples of God, tara mga kanakan sa Ginoo igsoon, higugmaon siya sa tibuok niyang kinabuhi. Tibuok niya nakalag, and also tibuok niyang kasing-kasing. Binaw igsoon, the impact of loving. Number one, ang magugay, because of time. Agit ato igsoon, ang gugma sa Ginoo. It's time for us to show our love to God. Number one, dito magugay, the impact of loving God. Our love to God. The impact of loving God is what? Our love to God will cause us to love other people. Kung tinuod ka ng higugma sa Diyos, kung tinutuod ka igsoon nga nakapahigugma sa Ginoo, naana siya resulta, ang resulta ana, higugmaon niya ang imong isig katao. Dili, pwede nga mayon ka, I love the Lord, nahigugma ko sa imo Diyos, pero problema, imong gilibak, imong silingan. Dili, mayon ka, I love you Lord, imong giawa, imong silingan. Dili man ka na ang gusto sa Ginoo kung tinutuod ka na higugma sa Diyos, higugma ang imong silingan, amen? O tala na to, ito ang Biblia, the book of, nagputaka lang ko dito. Luke chapter 10, matagiwalay na Sunday. Luke chapter 10, verse 25 down to 29. Ato kabrihan niya. No, markahis mong Bible. Giwalay ang last Sunday. Luke chapter 10, verse 25 down to 29. Now, igsoon, our love to God, ang ato ba higugma sa Ginoo igsoon, it will lead us to love other Christians. It will lead us other people. Luke chapter 10, verse number 25 down to 29. Ang basahan mo niya, sundilang sa mga mata. Okay? Verse number 25. What the Bible says, ingon sa diya, ako basa para sa inyo, ang bang tarik sa because of time. 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do with eternal life? Okay, verse number 27. Tanawa niya, verse 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind. Next phrase. And what? Thy neighbor as thyself. Now, igsoon yung Bible 3. Ang Ginoo ay gugmaon sa mong tibok kasing-kasing, tibok mong kalag, tibok mong kusog, o ang usaw next word niya, o ang imong silingan. Next phrase, verse number 20. Okay, verse number 28. And he said unto him, Thou hast answered right, this do, and thou shalt live. Verse number 26. He said unto him, What is written in the law? How readest thou? Na igsoon, the Bible says, in the Bible, igsoon na usa ka lawyer na mutana, ana sa Lord, kaunsa man nakasunod sa kingharian sa Dios? O niya, gitubag niya, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Na igsoon sa mga verse na kabriyan, Mark, balik kamay, Mark 12, Marcos, kapitulo 12, versikulo 31 o 32.
Taligson. Mark chapter number 12, verse 31 and 32. Love others, love your neighbors. Importante Ligson, love your neighbors, higugma ang silingan. Dili kayo mo atulas, magta sa inyong balay, ang silingan mo, wala na. Suko kayo nimo, okay? Mark chapter 12, verse number 31 and 32. Kung naaman tayo gawain na complex sa silingan, isettle na to, istoryahon, di na makipag-away, amen? 31 and 32, the Bible says, nawa ng Biblia ison, 31. And the second is like, Mark chapter 12, verse 31, and verse number 32. And the second is like, namely this, so go to verse 30, okay, verse 30 na. And thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, and all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment, verse 31. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbors as thyself. There is none other commandment greater than this, na igsoon, verse 30, igsoon. And Luke chapter 10, and book of Deuteronomy, igsoon, ibalik-balik sa Ginoo many times, nga higugmaon siya, tibok imong kasing-kasing, tibok imong kalag, tibok imong kusog, kay nga naman, maunay pinaka-importante, kay nga naman, kung naana sa imuha, igsoon, the next na igsoon, mahitabo is, higugmaon mo imong silingan. Okay, naisa ka verse over yan. Hindot ni, 1 John, unang ahuan. Our love to God will cause us to love other people. Kung tinuod ka na higugma sa Diyos, muna ito masabtan, so we need to love others. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, verse number 11 and verse number 12. Verse 11 and verse number 12. Kung naana ka sa amen. Ato basahon sa bayan, first, unang ahuan. Okay, basahon ko tanan. Verse 11, verse 12. Let's start. Okay. 1 John chapter 4. Verse 11 and verse number 12. When we start, begin. Beloved, if God so loved us, we all also to love one another. Verse 12. No man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfect in us. Now, so verse 11. Ako ba sa Bisaya, unang hawan. Mga hinigugma, kung ang Diyos na higugma, pag ayaw ka nato, kita angay usab nga mahigugma, mahigugma ay sa usa o usa. Verse number 12, tanawa na, walay tao na nakakita sa Dios sa bilang unsa nga panahon kung kita nagigugma sa usa-usa o ang Dios nagapuyo dinhi kanato o ang iyang gugma himpit dinha kanato. Naigsoon mao ni. Ang verse nagtudlo sa mao ni, ikaw nakakaplag sa gugma sa Dios. Minaw ha? Minaw. Ikaw nakakaplag sa gugma sa Dios, nakakaplag sa kaluwasan sa Dios, nakakaplag sa kaluoy o grasya sa Dios. So the Bible says, ato na ipakita sa uban nga tao. Nagdili gugma sa Dios kung palaaway ka. Kaya ang Bible yung sa diya in verse number 11 nga kung ikaw nakaangko na sa gitawag nga gugma sa Dios, and the Bible says kung kita nakaangko sa gugma sa Dios, tanan ta makigugmaay ta. Love one another. And the Bible is so in sa verse number 12. Walay tao nakakita sa Dios sa bilang unsa nga panahon kung kita nagugmaay sa utak usa. Ang Dios nagpuyo dinhi kanato. Nagso minaw. Wala din nakakita sa Dios. Pero kung makita sa itong gitawag na panimalahin, yung gitawag na congregation, kung tanan ka nagugmaay dinhi igsoon, minaw, dili makita ng Dios kung nakayo sila kanaatay Dios. Maumitaw na sa itong tawag, Kristohanong kinabuhi, whatever, kung unsa may libak-libak, ano yung silingan, pasag din na! Ay, makuha na. Mas kinakusaog, daot sa imong kinabuhi, pasag din, yun naman, ang Diyos na kabalo, ana! Ang Diyos na mabalo, ana! Ang whatever, kung unsa may mga, ayaw lang yung madalas imong kasuko ba? Ayaw madalas imong anger, ayaw balos yun. Kaya ang Bible nag-mention siya ang pagbalos, iyaman sa Diyos. Atawad pa lang niya, ang punya na siya. Kaya kalaban itong susunod niya. Next pa, sa kaka-verse, sa mga 1 John 4, verse number 19 of 20. Kani, nandun diri. Diri tayo makita ni Ron. Verse 19, okay, ako basahon na, sundin na sa mga mata, sa Bisaya. The Bible says, kita na higugma kaniya. Kay siya ang unang hangsuman. Nahigugma ka nato. Kita tanan, nahigugma sa Dios tungod kay siya una, nahigugma nato. Verse 20, mao ni dito isola. Mark this verse imong tawag sa Biblia. Kung ang usa ka tawo mag-ingon, ako nagigugma sa Dios o nagadumot sa iyang igsoon, the next phrase, siya usa ka bakakon. Mauna nagaingon ka nga nahigugma ka sa Dios. O niya wala ito gugma imong silingan, ang imong igsoon, ang isikataon nimo. Ang Bible nag-ingon siya nga kita bakakon.
Tarawa, nga nung gitawag nga bakakon. Tarawa ni, verse number 20, next phrase. Kung sa'yo sa Bible niya, bakakon. Kay siya ka wala nahigugma sa iyang igsoon. Kinsa iyang nakita, unsaon niya paghigugma sa Dios, kinsa wala niya nakita. Ang Bible na ingon sa igsoon, verse number 20, nga ang tinuod nga naipagigugma sa Ginoo igsoon, ibig sabihin, higugmaon ang imong gitawag isig katao. Kaya naman, ingon ang Bible na igsoon, kung imo nang ginahimo, nagaistorya ka nga, I love the Lord, nagugma sa Ginoo niya, imong ginakaaway, imong sa tawag na silingan, or maybe ang uban nga tao, bakakon ka. Kaya naman, ingon ang Bible niya, wala din mo gigugma ang tao, nakit-an mo. Ang Diyos ba, yung sila ba? Ang tao galing imong kaila. Friend nimo, igsoon nimo, silingan nimo, wala kang ginimo. Nakit-an nimo na, wala kang ginimo gihigugma. Unsa na lang kaya ang Diyos, wala nimo nakita. Mo na maingon ka, nga kung ikaw wala ka pahigugma sa usa ka tao, na nahigugma ka sa Diyos, ingon ang Biblia, bakakon ka. Kaya kung tinuod ka nahigugma sa Diyos, gihigugma nimo ang isig ka tao. Number 1, love your neighbors. Number 2, wala pinakasakit, pinakabugat sa tanan. Love your enemies. Wow. Higugma imong kaaway. Grabe pa Roy. Hindi, mga makaya. Grabe ang libak sa kuha. Ang verse, okay. Ito ang verse. Tayo na yung verse para dito malipat. Okay, Matthew chapter 5. Matthew 5 verse, okay, 43 and 44. Love your enemies. With the way so gigugma ka tanan kaaway sa Dios. Pero gigugma ka sa Dios. Amen. Okay, tanaw din. The book of Matthew chapter 5 verse 43 and 44. Our love to God is all will cause us to love others. Matthew 5 verse 43 down to 44. Ako basahon sa Bisaya, sundin lang sa imong mga mata. Yung sa Bible dili, verse number 44, the Bible says, verse number 44. 43, verse 43, kamo nga kalungog nga kini igingon, ikaw mahigugma sa imong silingan o magdumot sa imong kaaway. Verse 44, apan ako mag-ingon nga na kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Now, igsoon, ingon dira, ingon ba Bible igsoon kita, mahigugma sa ubang tao niya, kalaban ng kaaway. Mamagita no, pagkaaway, ganyan ato yung kalaban. Pero ang Ginoo igsoon, the Bible says, ang Diyos, si Jesus Christ, ingon sa diri, apan ang mag-ingon nga na kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Now, muli pinakabukat diri, panalangini. Panalangini sila nga nagtunglo kaninyo. Next word, pagtuwad o maayong hadto kanila nga nagdumot kaninyo. O pag-ampo alang kanila nga matinamayon nga nagpahimulos kaninyo o naglutos kaninyo na igso. Always remember, love your enemy. Bless them that curse you. Napapos sa igsoon. And then pray for them. If somebody hurt us, ang tao, di mo perfect na tao. Maski ang pastor, pwede ka pasakitan. Dili ka lang panahon, makaingon ka na perfect ang akong kinabuhi. Pero the good thing is kung naatay Diyos, whatever unsa kasakit ang imong magian, whatever kung unsa ang madunggan sa uban nga tao, never retaliate. Ayaw gibalos. Kaya ang Ginoo nagbalik-balik sa diri, love your enemies. Bless them that curse thee. Ingon sa direksyon. Not only that, then do good to them that hate. Masuga na niyo? Kung kisa pa'y nakasala, ikaw pa'y magsuri. Kita, kuya, kaina, gusto. Pero wala na ito kay Diyos ang nagsundo. Usaw ka na. Kung tinuod na yung sa Diyos, maski unsa kalisod, mabuhat ni mo. Maawag ka na kung tinuod ka na yung sa Diyos, kung unsa sugo sa Ginoo matuman, kaya nga naman, tungod ka na kay Diyos, nakakapaligugma sa Diyos, ang Ginoo nga nagsugo ani. Kaaway nimo, igugmaon nimo, kaaway nimo, i-bless nimo, ang kaaway nimo, iampo nimo. Ang kaaway nimo, ang imong kaaway, buhatan nimong maayo. Kung ingon sa usa ka kot, kung batuhin ka lang batuhin mo lang tinapay. Di ba? Kadungog ka na. Isa ka verse sa Bible, kung sa tao, patigas, pantay. Kaya kung kayo dirira mo ba, wala. Duwa lang, para wala kong ganang, kung ganambo kang naon. Yes, so the Bible says, love your enemies. Pastor, lisod yung kain na. Pastor, yes, lisod sa tauhanan nga wala-wala. Lisod, pero wala, imposible sa Diyos. Amen. Kaya nga sa Diyos. Iampo ka na sila. Kaya naman, napay isa ka verse, Luke 6, dito topic ko sa time. Lucas capítulo 6,
versikulo 27 down to 28, Luke 6:27 down to verse 28. Now, igsoon, many times, ibalik sa Ginoo, nga higugmao ng kaaway, dili ito kinaiya as Kristohanon, nga naatay kaaway. Amen? 6, chapter 27 and 28, chapter 6, Lucas, kapitulo 6, versikulo 27, down to 28. The Bible says, ako basaon, sundilan sa mga mata, ako basaon sa Bisaya, sugod sa 27. The Bible says, apan ako na iyong anak kaninyo, ang naminaw, higugmaa ang inyong mga kaaway, pagbuwat o maayo ngadto kanila, nga nagdumot kaninyo, verse 28, panalangini sila nga nagtunglo kaninyo, o pag-ampo alang kanila, nga matinamayon, nga nagpahimulos kaninyo, na igsoon many times, gitugaan sa Ginoo, many times, gitudlo sa Ginoo, may nalagso, manay good thing itong imo na yung buhaton, na panalangin nimo. Uy, di lali magdakaw-lakaw ko, hindi kaaway. Ikaw, ano naman, kung bakit ano mo sa muli, tayo naman, nahanap daw ang kaaway niyo, sa mo kayo, mo ginilag, ibak na ba? Di lali magdakaw-lakaw nga na kay kaaway. Muna kung naatay kaaway, ito, igugmao ni mo na, iampo ni mo na, and let the Lord unsaon siya sinip, ang Ginoo na'y bahala na, and always the Igsoon, kung naaman na Igsoon, I believe this, ang panalangin, dili na imong kaaway, ikaw nga kabalo sa kamatuuran, ikaw nga na ay Diyos, ikaw nga na higugma sa Diyos, amen? And always remember, pasagdilan na sila kanina naman, ang pagbalos iya mo sa Diyos, asa lang ang verse, pastor, may verse na, Romans, chapter 12, ato-atuan, Romans chapter 12, ayaw magpanimalos, tuguti ang Diyos na mabalos nila. Kaya naman, kung ikaw mabalos, kusumbag ka, mablak ay naman na. Kung ang Ginoo mabalos, lupito mo na yung mata. Masa ka, black ay, wala yung mata. Hindi, joke lang ito. Yes, yun. Mas grabe ang Ginoo manimalos. That's why, chapter 12, verse 17 down to verse number 21. Tawang Bible Igsoon. So, verse 17, the Bible says, recompense to our no man evil for evil, providing honest and the sight of all men. Verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kung naimahatik ni mo, ayaw na napasagdiin lang na sila. Ayaw nagpato na. Verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Okay? For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ingon ang Bible nito, kung naimahatik ni mo, sagdi lang ka. Kung naimakasuko ni mo, pasagdi lang ka. Kung naimangibak ni mo, pasagdi lang ka. Ayun naman, ingon ang Biblia, Igsoon, ang Diyos siya ang mubalos. Now, Igsoon, dili atong kinabuhi. Dili atong pagkasuhanon ang mahimong manimalos. Ang imong Diyos. Mawala, many times, gibadlong ka sa Ginoo, many times, ang Ginoo nagahatag ka nato Igsoon of verse after verse, para ato masabta rin ang pagpanimalos iya sa Diyos. That's why verse number 20, therefore if thine enemy hunger, isuda nino, ang imong kaaway, itong pakauna. Patawa sa verse niya. Patawa. Verse 20, busa ko ng imong kaaway, itong pakana siya. Kung siya giuhaw, hatagin tubig. Tama verse na, Bible na. Kaya ang pagbuhat sa ingon, ikaw magatapok og mga baga, nga sa iyang ulo. Verse 21, ayaw pagdaog sa dautan, apan dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Nindot kayo verse sa Bible isuon. Kung wala ba kayo, kaning mga isog, kaning mga dautan, dili yun na mo labot o maayo nga tao. Kung na usahay, mingon ka, Pastor ba, lakaw gabiin na kayo, kasi maunsa, ay kanto. Ako ba, di ko mahadlok, wala ko gabiin naman, wala ko giyong dautan. Ang kalain lang, munang mahadlok ka magawas sa gabi, kinaakay kaaway, nagpaabot sa gawas. Mauna na gitawag ka peaceable life, na peaceful na kinabuhi, Igsoon. Kung itay kaaway, kung naatay kaaway, ihatag na sa Diyos. Tuguti ang Diyos na mo ay muparusa niya. Ayaw lang yung balos. Kung mubalos man ta, mubalos sa dili evil, but in spite mubalos sa ginaayo, kung gigutong pa kan, okay? Kung giawaw pa yung nag-drinks, soft drinks. Brad, soft drinks na Brad. Hindi mo kung gaway gahapon Brad, o si soft drinks na. Kaya ako, wala na yung gaway. Kung saan niya kung kaaway, ano sila kaaway rin. Pati man Igsoon, di ka kitag-taong mag-anak kung wak ka nagugma sa Diyos. Di man nila. Ang gugma sa Ginoo Igsoon, kanunay naani mo. And now it is a time for us to gugmaon ng Diyos. And you can love your neighbors, you can love your enemies. Love people around you.
Ayaw tuguti nga ang kaaway. Ayaw tuguti ang dautan. Maoy mag-ruin. Ayaw tuguti ang dautan nga maoy maghari sa atong tawag na kinabuhi. And whatever. I believe ito money. Ayaw na nila. Nakawala di ba? Yan doon gibuhat. Usay ganun pa, mahadlok ta. Alam daw may tao nga magmangdaot sa buha, maglamot sa dautan. Mahadlok na. Kung saan sa Ginoo ba? Di ka mahadlok na. Di ka mahadlok. Ang story na. Mahadlok. Kaya balik. Kasi patyo sa Ginoo. Kung saan, pagitiangan sa Ginoo. Ano ba? Wala ka ba nung posibleng buhaton sa Ginoo? Kapalo, kang every Kristohanon ka, anak ka sa Diyos. Kung hilabdan, hindi mo ng tao na, I believe, ang ilang Diyos mo ay mabalos mo. Una ba sa simbahan? Ayaw dito buti nga ikaw mangdaot o tao din. Kung nakakari nga simbahan, ayaw ito buti nga nakakay tao nga daoton din. Ngayon naman, kung mangdaot kang tao din, wak ka malo kung sa'y balos sa Diyos. Anak mo na sa Diyos. Ikaw, may anak ni mo. Kung ilabtan mo, sa yung buhaton mo, pasuko, di ba? Wala, sa simbahan, dapat na ay unity. Sa simbahan, na ay peace, na ay love. Kaya naman, kung wala ay love, dili igsoon, I believe this, ang atong Diyos, dili, nalipay. And every Christians, I challenge every members, love one another. Don't hate one another. Love one another. Ayaw kabuti ang yawa kung masarosin mo nahuna. Nga mahimo ka igsoon nga, ma-stumbling block ang mga katawan sa Diyos. Kung mangita kang kaaway, ang imong kaaway, wala lang dili ang yawa. Dili ng mga anak sa Diyos. And you know what? Maabot ang panahon igsoon. Istoryahan ta ka, maabot ang panahon. Ngayon ang lidok sa inyong kinabuhi. Dili na panahon na nakakadya. Maabot ang po sa mga life na manaay, makasakit mo. Kung wala mo sabdan. If somebody hurt us, if somebody telling us about kung sa ilang ginaingon mo na kinakanin igsoon, forgive quickly. Pasaylo mo na kalay sila. Iampo naman sila na, Lord, ikaw na bahala, Lord. Kung kailangan sila mapriso o mapriso na, Lord, bahala sila. Kung di, ikaw magpapriso nila. Whatever kung unsa may gilay sa tuwa igsoon, nindot kay nga tumasabta that we need to love our enemy. Igsoon, yes, sometimes isa jud kaayo igsoon mo. But I believe this, God is the God kung saan nagsubok ato igsoon nga atong higugmaon ang isig katao, higugmaon ato igsoon ang atong mga kaaway. Let's love them. We are different right now. Kung para sa una, kung manay mga away nimo, agrabit ka ba istoryahon, mubalos jud ka. But karon igsoon, luwas na ka anak kay Dios. Ipakita yung gugma sa Ginoo to love them, love our neighbors, love our enemies. Number 2, waste of time. Number 2, number 1 point, so our love to God will cause us to love one another or love other people. Verse 2, the impact of our love to God will cause us to be faithful to Him. To be faithful to Him. I like what Brother Julius did testimony ganina. Yung sa testimony. Kaya na siya, gibuhat niya ang devotion. Gibuhat niya ang pagbasa sa Biblia. Gibuhat niya ang pag-ampo tungod kay nahigugma siya sa Diyos. Wala siya napugos. Wala siya gipugos sa tao. Wala siya gipugos sa pastor. For because of His love, the Bible, ningon siya ganina, nga siya nagatuon, nagadevotion siya sa Diyos. Now, ato ka ng Biblia, verse chapter John chapter 14, verse 13 and 15 is all. Ano ba yan eh? The impact of our love to God and soul will cause us to be faithful to Him. Kailangan na maging faithful sa Ginoo. John chapter 14, verse 13, down to verse number 15. Now, igsoon is very important. Masabtan na ni igsoon ang atong kinabuhi. Kailangan na mayroong faithful. Dili na igsoon nga stay nila kasi magkitawag. Kristohanong kinabuhi. At as Christians, we need to live a faithful life. Verse 13 and 15. The Bible says, Rawang Biblia diya, chapter 14, 13, 14, and 15. The Bible says, whatsoever you shall ask in my name, that will I do. The Father may be glorified in the Son. Verse 14. If ye shall ask anything in my name, the Bible says on, I will do it. Verse 15, sons. What a blessed verse. If ye love me. The next phrase is what? Keep my commandments. Ana, Bible, kung tinutuon ka na higugma na ako, oy, katauhan sa Diyos, kung nahigugma ka sa Diyos, the Bible says, keep His commandment. That's why, Ikson, we need to be faithful in the area yung tinatawag na kinabuhi. The Bible says, Ikson, the impact of our life will be cause us to be faithful to Him. Sa mga verse, ano ba yan? Proverbs chapter 8, in the Old Testament. Proverbs 8, verse 17. Proverbs 8, verse 17, Ikson, hindot kayo ang verse 3.
We need to be faithful. It is commanded by the Lord na maging faithful ka sa iya. Proverbs chapter number 8, verse number 17. The Bible says, tanawa ang Bible niya. Nindot kayo ang verse ng Bible. Verse 17, the Bible is Proverbs, Manotihon, Kapitulo 8, versikulo 17. Ingon ang Bible ako basahon. The Bible says, ako nahigugma kanila, nga nahigugma kanako. O kadtong sa iyo nga nangita kanako, makakaplag kanako na igsoon. You need to understand this. If tinuod ka na igugma sa Dios, you need to be faithful. Now, asa ba ko maging faithful, Pastor? Number one, we need to be faithful in attending church services. By the way, members, naminaw, kasi nakalimot ka. Sa isa kasi man, natin tulo kasimba. Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. Many times, gibalik-balik ko sa mga members, inyo mga members, na kung naapaan ay Sunday morning, Sunday night, o Wednesday night, extra na naman yun na. Pero yun o, igsoon, gipakita, yun mo igsoon, nga tinuod ka na higugma sa Diyos. Kaya mo igsoon, wala ka na atong simbahan tungod, kagipugos lang ka, I believe this, nakakasimbahan tungod kay na higugma ka sa Diyos. And always remember, we need to be faithful attending church services every Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. And yung igsoon, if you have a children din sa tinatawag na simbahan, kung nakakay anak na young people, nakakay mga bata na igsoon, it might be ang imong kinabuhi as parents, may mahimong ihimplo nga nakakasimbahan every time na naipalimbahan. Pastor, okay naman ang simba buntag. Yes, walay malay mo simba buntag, pero mas maay nakasahapon. Members, paminaw, it is very important to show our love to God na every simba na ata. Subo, pero minawag igsoon nga ang Diyos nag-expect si mga nga every service na ata o niya wala ka. Yes, no matter what sa tuwi, usay rason na igsoon, kasi usa ka importante na rason igsoon. Whatever kung unsay rason, ingon mo ta pastor, okay na pastor. Ang Ginoo nakasabot sa kuwa nga mo kasimba ra pastor. Okay na pastor, kaya di ko mo simba. Kaya ang Ginoo nakasabot, kinakoy kinahanglan. Yes, tinuod man. Nasabtan ka sa Ginoo. Pero ang pangutana karong nabuntag, nakasabot ba ka sa Dios? Sige lang, nag-ingon nga, na ating mga rason, di na makatong simbahan, tungkol kay ani, pangutana, ang Ginoo nakasabot, karon naman ko, ang Ginoo nakasabot, pero ang pangutana, ikaw ba, nakasabot ba ka sa Diyos? Nga every Sunday nakakasimbahan? Pili mo ka wala sa Monday, Tuesday wala ka, Thursday wala ka, Friday wala, Sabado wala ka. Kung ayaw na ng Domingo o Merkules, sino man, mauna ang plano sa Ginoo nga magtubo ka sa imong Christian life. Kung dili mo na buhaton, how can you grow in Christian life kung wala ka sa gugma sa Diyos? Amen? Now remember this. For 3 years, mag-awag 4 years, so it is time for us na makita na Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night, nila sa mga young people, even adult, even mga bata. Kung okay sa tuwa, mga bata na sa simba every Sunday. Kung okay sa mga bata na every Wednesday. Now, okay po na sa mga adult. Okay po na sa mga young people. I challenge every person today, show your love by being faithful in church. Di na Sunday morning, but Sunday night, also Wednesday night. It is very important makitaan ka. By the way, igsoon, tumabalik ang hapon sa Domingo, Wednesday sa Domingo, daghang tao may encourage. Do you think di ko malipay kung di ka mabalik Sunday morning, Sunday night? Do you think di ko malipay kung mabalik ang Wednesday night? Kung malipay si Pastor, unsa na kaya ang Diyos? Kung isipon mo ba, kung kalipay ni Pastor, makitaan ka every Sunday morning, every Sunday night, malipay si Pastor, makitaan ka every Wednesday night, unsa na lang kaya ang Diyos na nahigugman mo? Muna every time ka na palimbahan, gina-challenge ako matag members sa ating church, we need to be faithful attending church. Kaya naman, mauna ang plano sa Diyos, kung imong tinuod higugma sa Diyos, mag-impact na siya, maging faithful ka sa iya, sa pag-alto sa simbahan. Ang simbahan, igsoon, makatabang sa throughout kung tawag ang inabuhi. So that's why I challenge everybody. Kung wala ka balik Sunday night, balik Sunday night. Kung wala ka balik Wednesday night, balik Wednesday night. And I believe sa kanaka pamahagi, ipakita ni mo ang imong gugma sa Diyos. Many times sa mga young people na mo ako nag-challenge sila. Every Wednesday, kung every Wednesday, din madunggan mo lang ako sa amin. Nga nakakaroon gabi oras tungod ka na gugma ka sa Diyos. By the way, son, it is very important na nakakasimbahan every time na panimbahon. Let us be faithful sa atong gitawag na services, ikaduha. At only sa gitawag na service, but also son, let us be faithful sa atong gitawag na Bible reading. Kaning Biblia, basahan ka nuna yun eh. Ayaw lang ni abray na simbahan. Every time na gitawag son na may Biblia, abray ka nuna yun. Let's ampo ka nuna yun. Let's be faithful in our prayer life.
Be faithful sa ang butang igsoon, not only to going to church, not only to read your Bible, not only to pray, but the last is be faithful for your giving. Giving! Members, paminaw, wala ilahay mag-support ani nga simbahan, ikaw nga membro ani nga simbahan. And we have a lot of things na tumasabtan igsoon. Kung unsa imong commitment sa Ginoo sa una sa imong maghatag, be faithful nga iuli gid mo na. Kung unsa imong gi-commit sa Dios, ang tithes ikapulo iuli, ang imong misyon iuli, and all imong offering ihatag. Kaya naman kanang tanan igsoon, mao na ang plano magamit sa bulaton sa Dios. Bilaw igsoon. The Bible says we need to give God because God gave us first. Ang Ginoo nihatag sa una, o kita muhatag tagbalik niya. Now, igsoon, be faithful in our church services. Be faithful in your Bible reading. Be faithful, igsoon, sa imong prayer life. And last, be faithful in our giving. Now, igsoon, it is very important na masabtan ni igsoon ang atong gitawag kapag hatag sa Diyos. The tithes is the 10%. Mao na atong iuli sa Ginoo. Ang atong mission offering, ato nang ihatag sa Diyos. Whatever commitment you have, ihatag ka sa Ginoo. That's why so this morning, we need to understand this. Whatever, kung unsa man ang atong angay buhaton, na kung ano dili ta faithful, we need to be faithful. And last, because of time, kamagdugay, atong abriyan, Romans chapter 12, verse 1 and 2. The last point, my end to 3. Gamay lang oras, I will try my best my end to. Kaya Romans chapter 12, verse number 1 down to verse number 2. The word, number 1 point is on, the impact of our love to God will cause us to love others. Number 2, the impact of our love to God will cause us and so on to be faithful to Him. And last, the impact of our love to God will cause us to serve Him. Romans chapter 12 verse 1 and down to verse number 2. Nana sa amen. Atong basahan sa Bible na start begin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds, that ye may prove that is the good and acceptable and perfect will of God. Sa isang saya pa lang sa verse 1 rin, busa ako maghangyo kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan nakapahimuot sa Dios, nga mao ang inyong pagkatarunganon nga pagpangalagad. Na igsoon, the Bible says, if we are truly love the Lord, kung tinuod tayo sa nagugma sa Dios, mao ni, it will cause us na usaman mga lagad diha sa Dios. I like what the quote said. We are saved to serve. Luwas ka karon igsoon, na kay kinabuhing walay katapusan, na angkon mo kinabuhing walay katapusan, luwas na ka, padulong na ka sa langit, and that's why karon igsoon kay luwas naman ka. The Bible says we need to serve other people. By the way, igsoon, na ay butang ko sa diya tumakit-an diri nga mga lagad sa Ginoo from time to time, na ay gitawag nga panahon nga mga lagad sa Dios, na atay mga ministry, prepare ang Ginoo diri, and we need more laborers, we need more workers. O ang Ginoo always nagaparimay kung tinutuod na higugma atong buhaton ang tanan nga mga lagad sa Dios. Na always remember sa mga verse sa Mabrian, John chapter 13 verse 14, Juan kapitulo 13. Ato nagibasa last Sunday, but ato mag-iala kadali. Okay? Sige lang, kamay lang kulang, mahaman lang kita. Chapter 13 verse 14 down to verse 15. The Bible says, Juan kapitulo 13, versikulo 14 hangtod sa 15. Ngayon, the Bible says, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, kita mga katawan Diyo, giugasan na atong tawag natin, ye also ought to wash one another's feet. Verse number 15, for I have given you an example that ye should do as I have done to you. Na example, the Bible says, when Christ washed the feet of the disciples, niyalan sa mga disciples, okay, kaya ngayon kailangan mong hiugasan, and then kamapod, hugasin po niya ubang tiil na tao. Tiil sa ubang, tiil sa ubang tao, igsoon, ingon diri, kailangan po ninyo hugasan, ingon sa verse 15 niya, kay ako nakahatag kaninyo ang usa ka sumbanan, aron kamo kinahanglan maghimo, ingon sa akong gihimo kaninyo. Igsoon, always remember this, we are saved to serve. Mga laagad sa Ginoo, as long as naapatay kusog, mga lagad sa Ginoo, as long as naapatay kinabuhi, ipagawit mo kinabuhi, igsoon sa Dios, as a living sacrifice,
holy, acceptable unto God. Now, Ikson, wala kang giluwas sa Ginoo para payayahay lang. I believe this. Giluwas sa Dios. Kaya naman, gusto na niya gamiton kung asa ka nabilong na simbahan. Amen? Saved. We are saved to serve. We are saved to serve. Mga lagad sa Ikson, atong panikamutan na magkapot pag mga kalag. As Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Let's show our love, Ikson, by serving God. Let's show our love, Ikson, to serving others. We are saved to serve, Ikson. God give first so that we can respond. Let's serve Him faithfully. Na Ikson, let's go and soul winning. Atong dalon, ang atong itawag nga, ang atong kinabuhi, ito atong ipagamit, nga mudaog tag mga kalag, soul winning. We have 10 soul winning, natay ladies soul winning, natay men soul winning. Kasi nakalimot na tayo soon na ang suwing, kapadali lang po na. Wala na lang undang, kailangan na mo imong tabang. Next, invite ng mga tao sa simbahan. Hatag ng mga balasahon, na ay mga truck sa daghan diya. Mga tagdana and also, daghan ka ng mga lanihon igsoon. Gabay lang ang mga mag-aani. Almost remember igsoon, naapat ay mga extension class, we have Bible studies, we have a lot of things na angay buhaton and we need the more involvement sa kanang ministry. Na igsoon, buhaton na to ang tanan para alagaran ng Diyos. Now, I believe this, somebody serve us. Somebody show us our love for us. And that's why, so, sa itong itawag, kinabuhi, karong nga buntag, malingkamot ang mga lagad sa uban. Pero, so, greatness is not all about people, how many people serve you. Ang tao nga great, dili tungod na sa halagang tao nga nangalagad niya. But greatness is so on, is people, is how many people you serve. Now, Christians, Ikson, paminaw. Sa diya ka nalawas sa Ikson, kita na po na mutabang sa uman. After the gospel, after we get the after na dawat ang pulong sa Ginoo matungod sa kaluwasan, it is time for us Ikson to serve the Lord. And you know what? Wala po yung rason. Narita mga lagad sa Ginoo. Amen? Sanaan ko rin mong kaluwasan, ang sa pagkamaayos Diyos mong kinabuhi, tungkol sa iyang gugma, kaluoy, grasya, Ikson, it is time for us to serve God with all of our hearts. Now, so the great impact of our loving God. Number one, it will cause us to love others. Number two, it will cause us to be faithful to Him. Be faithful in every area. And number three, so it will cause us to serve Him. Mga lagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Now, Ikson, mabalik ang Ginoo, dili madugay, mabalik ang Diyos. But the good thing is, sa pagbalik niya, naaka sa iyang buluhaton. Amen? Maybe today, naaka diri, wala pang katry, adto og mga soul winning na mo. I'm trying to challenge you, Ikson, dahil maglakaw ta, soul winning ta. From time to time, Ikson, dahil mga tao, nagpaabot na to, gahapon, dito mi sa Abuno, mga bata, mga nanay, daghan kay na-save gahapon. Na ay mga couple ito, naluwas, ay mga lalaki ito, asangyawan, a lot of people, anak kami, grabe, lugar, magbalik dito, halos kada bulan, mabalik dito, kung daghan, pag yung tao dito, huwag ka naluwas. Abi na mo ba nga, abi na mo, ang mga tao ito, pareho lang ba? Tingala may gahapon, lahat ng mga nagway. Ibig sabihin, lahat ng mga tao malagaran. Abot may sa rookie po, sabot, daghan matay tao sa rookie niya. Kinaay mga balay dito, katong mga gipang balay na, kapurok 8, na dito na, halos na dito. Abi po na mo, o nagsawa na sa mga nagway ito, pag-abot ng hapon, ay mga tao, mga kaila. Naamong masangyawan. Ay mga tao, we never met before sa kanang area. Pero nagkaroon ni bitaw iso ka opportunity makashare sila sa pulong sa Dios. And I believe many people last day nalaluwas. It is because of young people na panahon ng mga lagad sa Dios. No kita. Unsa man tayo mga lagad sa Ginoo? Ay pastor, wala pa time. Yes, tulo ka na. Kung kita'y magut or magut ay panahon. Maski ako. Pero you know what? Mauna pinaka the best na masab sa next. So whatever, kung unsa man ang will sa Diyos sa kinabuhi, atong tumanon. Now, it's time for on. Atong ipakita, atong gugma sa Diyos. Ang Ginoo mahigugmaon man, but now, as a Christians, believers, we need to love the Lord with all of our hearts, with all of our soul, and with all of our mind. Now, how much to love the Lord? Paunsa ni mo gihugma ang Diyos? Did you really love God? There is no reason on this morning for not loving God. Wala di rason nga di ta mahigugma sa Ginoo. And hope and I pray nga karon mabung tayo mag-ulit ta whatever kung unsa tong idunggan. Whatever kung unsa ang pag-istorya sa Ginoo sa kinabuhi igsoon, mahimo ay panalangin sa atong gitawag nga pagpaminabuhi. Mag-pray ta, every head bow, every eye closed.
Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat sa mensahe. Salamat kay Lord, ikaw ang Ginoong among ginaalagaan. Lord, na mga butang usahay nga makababag na mo, Lord. Na mga butang usahay, Lord, nga makalihis among gitawag na pahigugma diya sa imo, ha. Lord, pasaylo kami sa mga butang na dili itong mahimaya. Lord, namin mga kapakyasan as believers, as Christians, Lord. Usahay, Lord, mapakyas mi nga mahigugma sa ubang tao. Lord, mapakyas mi usahay, Lord, sa gitawag, sa among gitawag kapag adog simbahan, mapakyas mi, Lord God, sa among Bible reading, mapakyas mi, Lord, pag-ampo, magpakyas mi sa paghatag. But Lord, this morning, ako pag-ampo, Lord, whatever commitment, Lord, whatever things, among nasabtan, Lord God, karong mabuntag, help us, Lord, na mapakita din mo among dakong gugma, diya kanimo, Lord God. Na pinaagi sa among gugma, Lord, it will impact, Lord God, na nagugma mi sa ubang nga tao, Lord, to share the gospel to them and love our enemies, Lord, whatever kung unsay angay mong buhaton para sa ila. Also, Lord God, kung tinuod pinahigugma nimo, Lord, nasabtan na mo, na kailangan ni mahimong faithful in every area sa among kinabuhi, maging faithful sa simbahan, maging faithful ni Lord sa among Bible reading, maging faithful ni Lord God sa among gitawag prayer life, maging faithful ni Lord God sa among paghatag. And last, Lord, I know lisod kayo ni buhaton to be a servant. But Lord, ipakita din mo ang pahigugma diya kanimo pinaagi sa pagpanalagan. Whatever, Lord God, kung asa man mo dalon every day, whatever kung kinsa nga tawo mo alagaran, whatever kinsa man among tagaan o gugma, Lord, nga dapat among gugma, Lord God, ikaw mag-bless ni Ana. Lord, use the message today, na muulit ni Lord, na ma-apply na mo sa among kinabuhi. Lord, kung naawang din mga bisita karong mabuntag, wala pa nakaangkon sa kaluwasan, ikaw magaluwas sa ilaha. Kamita ang matang sa Lord, na makashare ni Lord God sa imong pulong may tungkol sa kaluwasan. Lord, once again, we put everything in your hands. We love you in Christ's name. Amen. Ito ko sa ulo, piyong sa matay. So,